Akin nang ipinahayag noong nakaraang episode na ako ay magdadagdag sa segment ng North na kasalukuyang kaganapan sa kasaysayan ng Luntiang Pulo. Ang balita, news mula sa mundong ginagalawan ng mga tao sa larangan ng pelikula at entertainment. Welcome to Celebrity Hour. Ang Celebrity Hour ay nagsisimula sa pamamagitan ng awitin ni Jovi de Guzman, co-host ng naturang programa. And now your host, Penny Abor. Hello! Magandang umaga po sa inyong lahat. Narito na naman ang Celebrity Hour na maghahatid sa inyo ng saya at tatalakay ng mga paksa mula sa iba't ibang sektor ng lipunan. Pero bago ang lahat, narito muna ang mga maiinit na showbiz balita. Unang balita natin about kay Dennis Roldan. Kayo ba nanonood ba kayo ng My Destiny? Okay. So, napapanood ninyo doon si Dennis Roldan. Siya ang gumaganap na ama ni Tom Rodriguez. So, nakabalik na naman siya sa showbiz. Nakausap ko siya at natutuwa nga siya. Ngayon ay magiging aktibo na siya sa showbiz. Pero, bumaba na yung hatol, di ba? At guilty si Dennis Roldan at siya ay mabibilanggo, reclusion perpetua, 40 years. So, ano mangyayari sa kanyang teleserye? So, malamang napatayin na yung character niya kasi makukulong na siya. Nakakalungkot. Kasi naging pastor siya actually. Kinakalat niya yung mga salita ng Diyos. Sabi ni Teresita Angsi, na hindi naman nagbago si Dennis Roldan no? Ginagamit lang niya ng Diyos. Pero hindi naman siya nagbago. Usapan natin yung paksang niya. Kayo ba naniniwala sa second chances? So, open ang ating talakayan regarding kung ang isang tao ay may chance para magbago. Okay. Ang ikalawang showbiz balita tungkol kay Heart Evangelista, Senator Chief Escudero ng kanilang relasyon. Ang masaya dito, yung kanyang mga magulang na dating tutol kay Chief, lumambot na yung puso, tinanggap na si Chief para maging manugang at ikakasal na sila. Ang sabi nila si Heart, in as much as birthday niya sa Valentine's Day, baka sa Valentine's Day sila ikasal sa araw ng mga puso. Pinag-uusapan natin ngayon kung may pagbabago ba si Dennis Roldan. Sabi nga po, ang bawat tao, basta nadadagdagan ng edad, nagbabago talaga. Merong salbahe nung araw, pero nung nagkaedad, bumait. Meron namang mabait nung araw, nung nagkaedad, naging babaero. Mga ganun ba? So, posible ako naniniwala na may pagbabago. Hello, magandang umaga sa ating lahat. Ano po, Maya Robles, magpapakilala muna ako. Kasi po, nagpo-programa din po ako sa Kakampi Online at nagbibigay din po ako doon ng mga payo tungkol sa kahalagahan ng dilim at liwanag ng buhay natin. Dahil nasa logo namin, ang ito ho yung aming samahan. So, katulad po ng katanungan tungkol doon kay Dennis, ano po, ang dilim at liwanag ng buhay talagang magkagapayan sa atin, sa buhay natin bilang mga tao. At syempre, dumating ang bahagi ng kanyang kabataan, dala siguro ng kung ano man yung kanyang dahilan kung bakit niya ginawa yung ganong kasalanan sa kapwa niya, yun po ay bahagi ng dilim. So ngayon, sa pamamagitan po ng pagsanib na ng liwanag sa kanyang buhay, doon na ho niya nakita at na-realize na mali pala yung kanyang ginawa. Kaya, ibig sabihin, habang buhay, ang tao ay may pag-asang magbago. At higit sa lahat, sa pamamagitan po ng pagkakakita niya ng kanyang pagkakamali, na-realize niya na yung kanyang kamalian, dapat pagbayaran din po niya yon. Pero kung ano man po yung pwede niyang gawin, hindi natin masasabi kung ano yung nangyayari sa kulungan,
pwede hong magkaroon ng amnesty, dahil kung sino man po yung namumuno, pwede siyang bigyan ng amnesty. Depende ngayon sa performance niya doon sa kulungan. Yan, kaya po, yan, kailangan ho, wag ho tayong mawalan ng pag-asa sapagkat ang buhay, katulad ng kalikasan, laging magkaagapay ang dilim at liwanag ng buhay. So, pamamagitan po ng dilim, doon po tayo huhugot ng ating moral lesson kung paano natin itatama pagdating ng liwanag. Alam mo, Mayet, napakaganda ng pananaw mo, no? Yung pagkakaiba ng liwanag sa dilim. Tayo, bilang mga tao, dapat meron tayong pananaw, no? Halimbawa, sa likod ng dilim, merong masisinagang kang liwanag, di ba? Pero it depends upon how you accept your problem. Paano mo tatanggapin ang mga problema na dumarating sa iyong buhay? So, number 1 is acceptance, no? Number 2 is you should be realistic towards life. Kasi may ibang mga tao na hindi sila realistic. Realistic in the sense na sinasabi natin na talagang ganyan ang buhay di ba? Talagang dumadating sa atin yung mga problema, hindi natin maiwasan yon. So, the problem is, how do you face your problem? So, you should remain emotionally balanced. Ayan. Ang pananaw ko is that everyone deserves a second chance, no? Pero depende dito sa gravity ng kanyang ginawa. And yung capacity na makasakit ulit siya o makulit niya yung masamang ginawa niya. So, depende sa intensity ng ginawa ng tao to, kung forgivable naman, dapat mabigyan talaga siya ng pangalawang pagkakataon. And I think that 40 years is quite a bit too long to give anyone a second chance para ayusin ang pagkakamali nila. So, i-relate na lang natin sa sarili ninyo. Sa palagay ninyo, kayo ba may chance ang magbago? Huwag mo sabihin, nobody is perfect, di ba? So, kayo ba may mga chance ang magbago? So, isa-isa nating kausapin yung ating mga performers. My name is Ray, isa po akong member sa Boys Band Group. And then, naniniwala po ako na meron po tayong second chance. Kasi lahat po ng bagay is nagbabago, lahat ng bumubuhay sa mundo. Naniniwala po ako kasi kahit may kasalanan po tayo, pwede po tayong magbago. Magandang umaga po sa ating lahat po. Ako si Boys Band Lee. And I'd like to say na naniniwala ko yung may pagbabago. Kasi dito sa Philippines, ang Filipinos or yung may pusong mamon. So, doon ako nagtiwala na there are changes, and naniniwala ko na yung justice dito sa Pilipinas ay pagbigyan ng pagkakataon na si Dennis Chuy, Dennis Rogan, sorry, ay yung pagbigyan ng chance ng government natin. Good morning everyone. My name is Jesse, Boys Band. Yes, ako naman po naniniwala din. Yes, second chance po. Yun lang po. Hi, good morning. I'm Boys Beyond James, and naniniwala ako sa second chance po. Depende sa situation. Kung kailangan ng second chance or di na dapat. Kasi, for example, paano pag nakapatay ka ng tao, may kailangan pa second chance pa. So, hindi. Para sa akin, depende po. Good morning, I'm a new member of Boys Beyond. I'm LA. Well, para sa akin po, yung second chances, depende mo kung paano mo i-apply sa sarili mo yung realization. Kaya, everybody has a chance. Good morning po sa inyo lahat. I am Patricia Negotiang. I'm only 15 years old, so I have not experienced that much to answer it personally. But based on what I see around me and what I've read, like in the novel by Victor Hugo, Les Miserables, the character of John Valjean, we all know that he has a dark past, but this one big event, when he met the bishop, he decided to change. And eventually, he was able to help the community. He even became a mayor. So I believe that as long as
you have the will to change, there are second chances. There are always doors open for you. Yeah, just as much as diba tayo, if we fall, we'd like to stand up after we fall. And if we believe that we would like to do that, then we should also give other people the same chance to do so. Alam nyo, iba't iba ang mga dahilan kung bakit ang mga kabataan, they tend to resort to taking of drugs. One is curiosity. Number two, because they would like to escape from family problems. At ang mga performers naman ay nagpakita ng kanilang angking galing sa pag-awit bilang intermission number. I'm caught up in your love affair, and we'll never be right. This won't run in our blood. The kind of love just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler. You can call me queen bee, and maybe I'll be let me live that fantasy. Di alam kung anong gagawin, hindi ko pansin ng oras na di. Akala mo ay mararating. Ay, kaibigan ko, pakinggan mo mga habong sa'yo. Ika'y di alis sa mundo, patungo sa mga kumparito. At sa likayan, iyong hatid sa aking buhay, tuluyang binagsak isipan ko ikaw. Tumagat sa kabisa, bawat maghapon lumilipas. Hinahanap-hanap kita. Hinahanap-hanap kita. I can lay you all in love with your cold swing like a flower bending in the breeze, when we can't do our way, just forget the past, it's time to mend your broken heart. Project sa hindi, yung housing, 1,550. Ang special guest na dumating ay pinakilala ni Jovi de Guzman at siya ay may ginintuang puso sa patuloy na pagtulong sa mga nangangailangan. Ma'am Catherine po, ang matagal niya lang gustong gumawa ng pelikula, kaya nga po sabi ko kay Kuya Danny, ikaw nang bahala, kay Ma'am Cathy. At saka siya po ang nag-donate ng napakalaking lote na tatayuan ng mga bahay para sa Tacloban. Palakpakan natin. Eto lang, feedback ko lang sa inyo. Let's say gagawa kayo ng pelikula, be sure na mga tamang tao ang mga kukunin ninyo. So, ayan, nire-recommenda na namin si Danny. Si Danny, yung producer namin na pwedeng makatulong sa inyo ng malaki. Kung kayo ay gagawa ng may publicist kayo, pwede mag-publicist. Alam mo, ate ko, Ngayon, by September, mag-start kami gawa sa yung punto na nanggaling sa labas sa itong paper. So, sa inyo, yung mga tumutulong kayo sa mga less fortunate people, no? Okay. So, kami, yung foundation naman namin, yung Movie Writers Welfare Foundation, ako ang president. And ang pinaka-objective namin doon ay tulungan ang lahat ng mga entertainment press na nagkakasakit at namamatay. Kasi let's face it, ang mga reporter, mahirap lang ang buhay niya. Maliit lang ang kinikita ng mga reporter. So, malambot ang puso ko sa mga may foundation. So, I hope kami rin kakalingain mo, Miss Catherine. Pero Ate Cathy, kailangan huwag namin sayangin ang pagkakataon na makilala ka at makausap ka ni Danny
ni Asensa na nandun po siya po at saka si Kuya Eloy na kaagapay din namin. Na sila po yung tao na nangangailangan po ng agapay mo. Ayan. So palakpakan natin. Sa patuloy na talakayan, may katanungan si Tita Emmy sa mga panel. Sino ba ang dapat magbigay ng proper adjustment? Is it the parents or yung mga anak nila? Ang marino, katulad namin, lagi kaming wala sa pamilya. So, ang dapat na magbigay ng adjustment doon ay unang-una, main point natin dapat ang parents. Kasi ang bata, hindi siya magkaganon kahit na kaunting oras lang kung pinagbigyan natin siya. Kahit gaano tayo kabisi sa ating trabaho o tayo o ano. Ang dapat natin gawin, video pagdating ng gabi, ando naman yung anak ko, tanongin mo, anak, ano ba ang problema? May problema ba sa school? Ano bang kulang mo? Ano bang kailangan mo? Then, enough na yun. Mga ganun lang po. Nangyari na sa amin yan eh. Siyempre, mga marino kami, mayroon kami, kaya kami nagpakahirap naman doon sa labas. Ayaw namin danasin yung dinanas namin noon, nakahirapan doon sa anak namin. Pero mali pala. Dapat pala, hindi yun ang hinahanap naman itong bata ngayon na nitong sa kasalukuyan. Hindi naman material o pera ang kanya hinahanap, kundi yung pagmamahal ng magulang. Yes. Kasi importante, no? The child, no? Should have a sense of belongingness. What if may mga magulang na talagang walang time panay kahit anong gawin mo, tumanda na. So, kailangan din ng mga anak, kayo din ang gagawa ng proper adjustment. And you should talagang change for the better. Napansin ko, dapat itong mga teachers sa school, no, sila rin po ang nag-uumpisa ng magandang ehemplo. Marami yung mga kabataan ngayon ang merong mga talent na nadidiscovery natin na dapat natin i-appreciate kagaya ng mga kabataan narito ngayon. Sana po tayo mga kaibigan, bigyan natin ng puwang yung mga tao nakikita nating maganda. Hindi lang sa pera, hindi lang sa ganda, di ba? Kasi si Mayat meron daw siyang naisip na ideya para sa ganitong paraan. That yung mga teachers should not only be subject-centered. The teacher should be guidance-oriented. Ano ibig sabihin ng guidance-oriented? They are after dun sa needs, sa pangangailangan ng mga estudyante nila. Hindi yung turo lang ng turo ng turo. Pero hindi naman inaasikaso yung needs, yung mga pangangailangan ng kanyang mga estudyante. Sa aming pagtuturo sa aming samahan, sa aming iglesia, may kaming tatlong antas na kung saan ay ikinakategorize po namin ayon sa edad ng bata. So, UHA, dahil lahat tayo ay sumigaw ng UHA, UHA, ano yun? Sa simula, alpha, merong talagang stages na 0 hanggang 13 years old ang bata. So, iba yung approach ng magulang doon sa anak. Dapat siya talagang medyo komandante siya. Talagang kailangan strict at ang pagpapatupad niya. Dahil yun yung panahon na nasa lilim pa sila, yung mga anak, doon sa kapangyarihan ng magulang. Dapat sumunod muna kayo. Ngayon, dapat may alikat, no? Dapat din ang mga magulang aware doon sa formative development ng isang bata, di ba? Kasi ang mga bata, kailangan may edad dyan na yun ang formative eh. Dapat nakatutok ang magulang doon. Oo, yun ang pinaka-sensitive, yung 0 hanggang 13 years old. Pero pagdating ng 13 hanggang teenager na sila, no? Iba na po ang magiging approach ng magulang doon. Dapat best friend na sila ng kanilang anak. Dapat may establish muna nila yan habang sila ay nasa lilim pa ng kapangyarihan nila, yung 0 hanggang 13. And then pagdating ng 13, which is lalabas na sila sa kanilang bahay para magkaroon ng bagong kaibigan, mga barkada sa school. So, dapat hindi na tayo masyadong kakaba-kaba dahil na-establish na natin bago pa lang. Kasi hindi lang yan, ano? Dapat bilang magulang, you have to check kung sino yung mga barkada ng mga anak ninyo. That is very, very important. Dahil ang Celebrity Hour ay programa ng karamihan sa mga bago pa lang sa larangan ng pelikula, ipinakilala ko na ang Elmost Skin Whitening Soap, ang sabon ng artista pero presyong pangmasa. Ito po yung sabon ng artista pero ang presyo pangmasa, yung Elmost Skin Whitening Soap. Ayan po yan. Ito yung sample. Yan. Okay. Ito po ay
magiging available dito sa atin sa Celebrity Hour at saka sa yes. Pero ano po ba itong mga sabon na to? So ito po ay sabon na nagpapaputi ng ating skin sa pamamagitan na ini-exfoliate niya yung old skin. So syempre, pag naalis yung old skin, lalabas yung skin. So, magiging normal yung paghinga ng balat natin dun sa pores ng balat. Kaya lalabas na malinaw talaga yung ating balat at wala yung mga naka-store dun sa pores ng skin natin na siyang cause ng bacteria. Okay, so yun. Kaya kailangan po natin. Do you have a researcher o kaya na nung pinormulate ninyo yung sabon? Actually, yung gumagawa po ito ay pinagdaanan na po at meron na po siyang galing sa BIFAD na test result ng sabon at saka supplier din po tayo ng sabon na sa kabilang ibayo. Okay, so wala namang side effect? Wala po, dahil nasubukan na po ng lahat ng halos ng kaibigan natin sa media practitioner. Yan. Yan. Ang singit mahirap. Ikaw ang ikaw ang modelo. At saka wala namang masama kung mayroong mga siya, no? Yung mga gamot-gamot na iba. Kasi minsan yung mga sabon ngayon is made of herb. Kasi kagaya ng mga dahon-dahon. Yung sample na di ba tayong tagyawat, yung guava applicable po siya dahil meron siyang germicidal effect sa ating balat. So, ikinocure po niya yung tagyawat, nagkaka-dry, yung tagyawat natin hanggang sa ilibag na lang siya pag natuyo na yung tagyawat na yun. So, yung guava at saka yung tap, yan, ay para lang po yan sa mga throat. So, 8 variant po yan. So, ito ho, yan, pwedeng close up. Yung glutathione ang pinakamahal, pero ang gluta po ay ina-advise namin na i-take lang po siya sa labas ng skin. Hindi siya naman, hindi naman pinakain. Oo. Alam mo natin, kasi may iba nag-i-inject ng gluta. Okay. Kasi pag sa labas, halos yun, wala nang papasukan na sa internal system natin. Anyway, sa labas lang po. Yan, pagta-travel at ma-exfoliate. And then yung placenta at saka yung coaching, actually yung placenta anti-aging. Yung coaching naman po para sa mga blemish, no? Para sa mga spot ng balat natin at mabuburay, lalo na may pagka-pekas. Yan, gagawin ng coaching. And then yung collagen, para po siya dun sa mga malalamig na lugar, katulad ng Baguio, applicable po siya pag nadadry ang skin nyo kapag malamig ang panahon. And then, ito naman po, applicable po itong papaya, guava, oatmeal, at tawa sa mga kabataan natin na lalo na active dun sa pag-expose sa labas. Kaya po yan. Yun ho yung 8 variant ng ating sabon, exfoliator. Kasi para ho matanggal yung old skin, kailangan po natin magbabad sa swimming pool ng 2 to 3 hours para mag-exfoliate. Pero sa pamamagitan ng sabon na yan, 2 to 3 minutes lang mag-exfoliate. Yes, very good. So, yan, ang mga components niyan is papaya, guava, at saka oatmeal. Okay. Tita, teka muna. Alam nyo, ang napapansin ko lang sa kahit na anong produkto, mga kaibigan, lagi mo natin tatandaan, kapag hindi ka naniniwala sa anumang produktong ini-endorso ng mga magagandang dilag na narito, siguro hindi magiging epektibo. Ano sa tingin mo, Tita? Ay ako, nagkaroon ako ng experience dyan. May kaibigan akong artista na nag-ano siya ng sabon-sabon. Nung gamitin ko yung sabon, tinubuan ako ng maliliit na tagikawa. Actually, Tita, yan po ay effect ng pagkailangan niya ilabas yung nakakulong doon sa pores ng balat natin. Ang tagal na ginagamit ko pero still hindi naman gumagaling So, I stopped using the soap na. Okay, so pero yung sa'yo, safe yan. Safe po yan kasi nasubukan na po namin ng matagal na panahon na. Ang co-host na si Jovi de Guzman ay may programa sa DWBL tuwing Sabado alas 11 ng umaga at nakakonect ang Celebrity Hour ng live sa naturang AM station. Important sa Celebrity Hour at sana patuloy ninyong tangkilikin ang aming forum at
kami naman po ay nangangako na tatangkilikin din namin ang mga programa ninyo sa DWBL hosted by Juby de Guzman. At syempre, hindi lang ako. Nandiyan si Captain Lola Dodorana. Okay, Captain, bumati ka muna, Kapitan. Ayan. Okay, mga kaibigan, alam niyo po, marami hong nagtatampong mga listener natin. Pero sabi ko, huwag kayong magtampo. Kasi inampun po ako ng Celebrity Hour. Ang hirap pala, pag napasok ka dito, parang sindikato, hindi ka pwedeng lumabas. Joke lang. Alam niyo, eto ho yung sindikatong matino. Alam mo, Tita Emmy, Magsalita ka mga Joby ako sa part ko, no? Okay lang ako, nag-i-enjoy ako pagka napupunta ako sa Celebrity Hour. You know why? It's not money. But yung natututunan mo, you sharing with other people. Nakakapag-talakay kayo ng iba't ibang paksa. Nag-grow ka din as a person. Yes. Alam niyo, marami hong nagpapasalamat sa atin. Ayan. Ito kasi mga kaibigan, yung pagkakataon sa DWBL, napapakinggan daw nila ang mga grupo ng Celebrity Hour. Kaya po, salamat po kay Rambo Labay, na lagi rin pong nakatuon din sa ating programa. At gusto ko na rin pong batiin lahat ng mga listener natin, sila, ito pong mga nagabataan, no? Alam mo, tita, kahit pala Mayet Robles po, galing sa Kakampi Online. At panoorin niyo po yung aking programa sa Ustream. Kakampi Online. Okay, so, www.ustream.tv, then search sa Kakampi Online para po, thank you po yung programang Pinsik by Etta Marro. ayun. Magandang umaga ulit at salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay. Ito si G. Sharma. At mapapanood din ako sa Chief Max. This airs every Friday at 6 p.m. sa GNN. That's channel 213 in Sky Cable and channel 8 sa Destiny. May replays din ito on Saturday morning at 9 a.m. I hope to see more of you there. Thank you. So, good morning po sa lahat ng sumusubaybay at ating nagpapakinig. Ako po si Patricia Nicoche. This coming November, I, together with all the BSNPC, or Benny Saturno Music Training Center students, we will have our concert recital. So, the date is not really established now, it's tentative. So, for further details, manood na po kayo ng Big by Etta Marro. Ang Celebrity Hour ay produksyon at tandem nila Danny Atienza at Eloy Padua. Directed by Nards Glenn at kaagapay sila Nino, Bong, Narvacan and Company. I'm on the top of the world and looking down on creation, and the only explanation I can find is the love that I found ever since you've been around. Your love's put me at the top of the world.